Ngayon pong umaga, tatalakayin po natin ay isa pong bagay na kailangan po natin sa ating pagsamba sa Panginoon na hindi po ito masayang at nandoon po na talagang masulit natin na every Sunday, every time we worship the Lord, ito'y acceptable sa Kanya. Hindi masayang na hindi po sapat na nandito tayo pag Sunday. Nakaupo, pero dapat po talagang matouch natin yung puso ng Diyos. Talagang mabless siya. Kasi pag ang Lord na bless, ang cycle nun, ibe-bless ka din niya. Ako po natin, yun yung inaawit natin na our praise comes up and, anong sabi nun? Yun, come down. Ganun. Meron yung babalik at babalik. Pero dapat meron ka munang ihatid pataas. Ang iba, gusto meron agad bumagsak, pero wala namang pinaparating pataas. Nakuha po natin. So, napaka-importante nun. Kapag every time we gather, we worship, at wala talagang nakarating sa taas, malulungkot ka, madidisappoint ka, uuwi kang malungkot, you feel empty, at ang pakiramdam mo, hindi ka mahal ng Diyos. Bakit yung si ganito, si ganyan, blessed na blessed siya? Bakit ako? Parang hindi. May paborito ba ang Diyos? May paborito ba, Heran? Sa magulang natin, pwede, oo. Pero sa Diyos, wala siyang paborito. Pero, pag ginawa mo yung tamang prinsipyo, walang magagawa ang Panginoon kung hindi mangyari sa iyo yung kanyang salita. Nakuha po natin? Katulad po, sabi ni Marisa kanina, as we give, we shall receive. Ganun po eh. As we bless the Lord, ibe-bless ka rin ng Panginoon. Okay. Basahin po natin, Lawrence, Psalms 103, verses 1 to 7. Tayo po tayo. Lawrence, King James Version. Okay, ready? Begin. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like eagles. The Lord executed righteousness and judgment for all that are oppressed. And verse 7, He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umaga na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong presensya ang siyang humipo sa aming lahat.
Abutin mo po ang aming mga kalagayan, ang aming mga laman ng damdamin at isipan. Salamat po sa iyong mga buhay na salita na ito po ay hindi mahadlangan ng kaaway, hindi maagaw, maging isang buto na tutubo po sa amin at mamumunga ng sagana. Lord, salamat sa maayos na kapaligiran, ang mga alalahanin at anumang panggugulo ng kaaway sinasaway namin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Purihin ka. In Jesus' name, Amen. Makaupo na po tayo. This morning, tatalakayin po natin acceptable worship. Sabihin nga po natin, acceptable worship. During the Old Testament po, napakaselan po ng paghahandog sa Panginoon. Kinakailangan yung kanila pong mga ihahandog talaga pong yung kaaya-aya, pleasing. Hindi po pwede, Brother Johnny, yung mga hayop, bulag, pilay, reject. Hindi tatanggapin yun ng Panginoon. Hindi masusunog yun. Kailangan yung firstborn, yung panganay, yung the best. Kung meron ka diyang mga alagang tupa, yung pinakamaganda. Yung high priest, yung pari po, siya lang po ang pwedeng tumungtong doon sa Lawrence, kung meron ka diyang pwedeng pakita yung tabernacle during the Old Testament. Sa CCF, nakita niyo po yung replica. Ganon po ang temple during the Old Testament. Sino po yung nakakita sa CCF noon, nung nag-outdoor tayo? Yung nasa gitna sa lobby. Yun po ang replica ng temple before. Bago ka pumasok, hugas muna ng kamay. Kaya di ba sa Catholic Church, meron tayo yung dawdawan? Oo. Doon kinuha yun. Kailangan malinis ang kamay, malinis ang paa pagpasok. Pero yung Holy of Holies, nandun po yung Ark of the Covenant, meron po iyong tela, kurtina. Wala pong ibang pwedeng pumasok doon kundi yung high priest, yung pare. Okay? Siya po ang magdadala ng mga handog. Ayan. Yung outer courtyard. Ngayon po yung hugasan. Yung basin. Okay? Lawrence, baka may mahagilap ka diyang mas malinaw. Yung mas maganda. Si Ariel po ay wala nga pala. Nagpaalam po na hindi po nagtanan, hindi po. Naimbitahan po siya na umattend sa isang anniversary ng kaibigan niyang church sa Pasig. Kaya hindi po natin kasama si Ariel. Okay. So yan po, no? Yung high priest, meron po siyang belt, meron po yung mga bells, may mga kalensing. At meron pong tali iyon, nakatali po iyon hanggang sa labas. Kasi po pag nag-offer ang high priest na hindi acceptable, at mismo yung high priest hindi siya prepared, bubulagta na lang po siya sa presensya ng Diyos. Kaya kung ngayon ganun pa rin, marami pong mga pastor, tigok na. Ganong kaselan po. At pag hindi na po naririnig yung kalansing, hihilahin na lang po palabas. Ibig sabihin, namatay na yung high priest. Ganon kaselan. Kung yun hanggang ngayon ganito, sino pa kaya magpapastor?
Father Eugene, gusto niyo? Pero dati yon Old Testament yun. Okay? So, ayan Ayan po. Yung tent of meeting. Ayan po yung veil. Hindi po pwedeng sino man basta pumasok doon. Only the high priest. Tapos doon po sa ark, yun po yung holiest place. Yan. But that was during the Old Testament time. Nung si Jesus po ay namatay on the cross, nung sabihin po niyang, it is finished. It's done. Yung pong veil, bigla po yung napunit. Biglang nahawi. Ibig sabihin po, ang sino man na manampalataya, pwede na pong lumapit sa trono ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. What a great privilege. Kaya po ngayon, hindi lang pastor, anyone who believes, manampalataya, pwedeng lumapit sa trono ng Diyos. Okay? Pero syempre sa church, this place is sacred. We maintain the sacredness, the sanctity. Kaya iniiwasan natin ang mga bata maglaro dito kasi we preserve this place. Kaya ang worship team, bago kayo umakyat dito, piniprepare muna kayo dyan sa bahay. Nagpe-prepare kayo kasi once you step on this place, nandun yung anointing, yung presensya ng Panginoon. At maging ang iba sa atin, darating din ang time, gagamitin kayo ng Lord. Okay? Pero hindi primary yung lugar. Ang pinakamahalaga, yung puso. Pakisabi sa katabi, yung puso. Yes, the heart. Iyan na po ang kaibahan during the New Testament time. The Lord looks at the heart. Kasi pwede po tayong magmukhang holy, magbihis holy, pero yung puso pa rin. Iyon pa rin po ang titingnan ng Diyos. So tatayo ka dito, punong-puno ka ng galit, unacceptable. Tatayo ka dito, meron kang hindi pinatawad, unacceptable. Nakukuha po natin. Yun po. At kahit po hindi lang pagtayo dito, kahit nandiyan kayo, as we worship the Lord, dapat ayos ang kalagayan ng puso. Okay? Kaya po, ano po sabi ng Romans 12, verse 1? Offer your bodies as a living sacrifice. Sige mga anak. This is your, ano po sabi doon? Offer your bodies as a living sacrifice. This is your spiritual act of worship. Pag pupunta po tayo sa presensya ng Diyos, may preparation po yan. Hello? Kung pupunta ka sa isang party, may preparation ka, di ba? Manicure ka, pedicure, hot oil, make-up, handa mo yung damit mo. Sa Lord naman, yung sarili mo, holy and pleasing. Sabihin nga po natin, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Kaya kung meron ka man nagawang mali, hingi tayong tawad sa Panginoon. Kung meron kang kaalitan, pinapanalangin mo siya sa Lord. At kung magagawa mo talaga, makipagkasundo, makipag-ayos. Kasi yun po yung tagubilin eh. Ano po yung sabi?
sa Matthew na kung tayo ay haharap sa Diyos at ah, meron tayong kaalitan, iwan mo muna yung handog mo at makipag-ayos ka sa Kanya. Kasi, kung ladalhin mo yung handog mo na meron namang tao o relasyon na hindi maayos, hindi po magiging acceptable yun sa Lord. Yun po ang una talaga. Preparation of the heart. Okay? So sa mga susunod po nating linggo, may preparation po. Paghahanda ng puso. Make yourself holy and pleasing to God. Eh ang kaaway, talaga naman kung kailan aalis na lang ng bahay, tsaka pa may mga pahabol na pang-asar. Di ba? May hinahanap ka, hindi mahanap-hanap. Pagkatapos ng service, tsaka, nandun lang pala, nadaga na nung unan. Ano po yan? Given po yan. Nagdadrive ka, tsaka merong pasaway na sa kalsada. Sisirain talaga ang ano mo. Sisirain ang puso mo. Para pagdating mo dito, wala. Nandiyan ka nga, pero hindi ka naman pleasing sa Lord. Mamimiss mo ngayon yung blessing ng Panginoon. Okay? So, yan po, no? This is our spiritual act of worship. Yung pong heart, yung isip. Pagdating po ng verse 2, be transformed by the renewing of your mind. So, from mind, heart, at susunod po yung Psalms 103, yung binasa natin, talagang utusan mo sarili mo. Pupunta ako doon to bless the Lord, all my soul. And all that is within me will bless His holy name. Talagang nakaset ka. From head to foot, magpupuri ito sa Panginoon. Di po ba? Nakaset ka talaga. Pag pumunta ka ng concert, nakaset ka na talagang, woo! Pupunta ka ng isang concert, wala ka namang kabuhay-buhay. Sinayang mo lang, di ba? Ganon din naman sa church, pupunta ka na rin lang, ibigay mo na ang lahat-lahat. All that is within me. Yan, sa NIV, praise the Lord. Sa King James, yung Old English, bless the Lord. Utusan natin yung sarili natin. Minsan may mga panahon na ang bigat. Hindi mo maitaas yung kamay mo. Wala kang kagana-ganang pumalakpak. Hindi ka makaindak. Pero pag nanonood ka ng Kalye Serie at sumayaw na si Wally ng dessert, talaga namang ikaw napapayugyug din. Tapos pagdating sa Lord, minsan nakaano ka pa, anong tawag doon? Ayun, Tapos inaantok ka pa. Di ba? Ginagawa mong tulugan ng church. Kaya merong isang church, kahit kaya nila magpa-aircon, hindi pina-aircon Si Sir Andrea, and day by day, sa Folk Arts, kay Pastor Ed Lapis, sabi niya, hindi kahit kaya nating pa-aircon to, hindi ko pa-aircon to. Tutulugan nyo lang ako. Bagamat kaya nila, ha? Pero sabi niya, hindi, mag-taste kayo.
Matapos kong magpuyat, maghanda ng sermon, matutulog lang kayo dahil ang lamig-lamig. Yun naman ang kaibahan sa CCF. Talaga naman, masandal ka dun, tulog. So, nakuha po natin ipe-prepare ang sarili, holy and pleasing. Puso, isip, ang buong pagkatao na pupunta ako para magpuri sa Panginoon. Kung papalakpak na rin lang ako, itotodo ko na. Ha? At ano pa ang sabi na aklat ng awit? Lawrence, Psalms 37, verse 4. Psalms 37, verse 4. Ano mga Lawrence? I'm sorry. Psalms 100. Simulan natin doon, Lawrence. Psalms 100, verses 1 to 4. Yan. Sige nga po, basahin natin. Ano po sabi? Yan. Shout. Meron bang shout na? Pag sinabing shout, malakas. Kaya huwag kang magtaka yung katabi mo, ang ingay-ingay. Ano ba itong ingay-ingay? Kasi nga, ano sabi? Shout! Tingnan niyo yung worship team kanina, Lance. Nasaan si Lance? Yan. Di ba? Nalilid ang congregation para all out din, di ba? Verse 2. So yun, tandaan nyo, shout. Worship the Lord with masaya, celebration nga eh. Oo, may time during worship, may iyak ka. Kaya nga sabi nila, para tayong mga siraulo eh. Mamaya, ang saya-saya, mamaya, iiyak. Emosyon yun eh. Emosyon yun eh. Umiiyak ka dahil natatouch ka. Mamaya-maya, masaya ka na dahil pinalaya ka na ng Lord. Ganon talaga. Come before Him with kaya tayo may joyful singing. Hindi nung nakagis na natin na talagang solemn lang. Ha? Hindi, ito pong sabi ng aklat ng awit, with joyful songs. Masaya. May mga instrumento, Psalms 150. Anong sabi doon? Na ito pong ating ginagawa, ito po isang ayon sa nais ng Panginoon. Psalms 150. Sige, basahin po natin, Ready? Go! Continue po. Trumpet. Yung lyre, mga gitara po yan. Teka. Praise Him with and nasa na to, Teacher Helen, yung mga dancer natin? Nawala na. Mga tambourine dancer. Nasaan na kayo? Kasama yun eh. With tambourine and dancing. Pwede po ba, dancers? Mag-practice na po sa Sabado.
Hindi po yan production number lang. Gusto po ni Lord may tambourine and dancing. Ayun, praise Him with the strings. Ayun nga, yung mga gitara and flute. Yan ang isang pangarap ko. Merong tayong, iyon. Anong tawag? Flutist? Taga-turotot na lang. Ha? Yan. Ang ganda nun, di ba? Baka may mga anak po tayong may desire. Paturuan natin. Tsaka yung isa pa, yung violin. Wow. Kompleto. Paturuan po natin itong mga anak natin na ito. Huwag niyo na pong antayin Sister Beno sa mag-aral mag-violin. Hindi na po. Ha? O ang Mami Susan, hindi na. Ito mga bata, yan po. Gemma, paturuan mo yung mga anak mo. Ang sarap. Sa Korea po ako naka-attend na kompleto ang orkestra. Na talaga namang pagtugtog pa lang, Dustin, ng orkestra, mararamdaman mo na talaga, manginginig na laman mo sa presensya ng Diyos. Wala pang ano yun wala pang kumakanta. Yes. Praise Him with resounding cymbals. Ayan, sa drums po. Continue, Lawrence. Verse 6. Sige po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Sa lahat do ng may buhay, magpuri ka sa Panginoon. Kasi pag wala ka ng buhay, hindi ka na magpupuri sa Panginoon. Meron pa ba, Lawrence? 7? Wala na? Oo. Kaya po, yun lang yung araw na ito, buhay ka. Aba, talagang dapat magpuri ka sa Diyos. Dahil baka yung iba ngayon nasa ospital, naghihingalo, yung iba nasa gasaan, pero ikaw buhay ka. Kaya naman yung buhay na yan, gamitin mo na para magpuri sa Panginoon. Sige nga po, purihin natin siya. Thank you, Lord, sa buhay na kaloob mo. Amen. So yan po iyan po ang acceptable worship. Pinaghahandaan po yan. During the Old Testament po, may tinatawag pong Sabat. Yung mga Sabadista po ngayon, pinapractice po nila. Friday pa lang, paglubog ng araw, wala nang trabaho yun. Labada, wala. Luto, wala. Paglubog ng araw ng Biyernes, sana sila nakapokus sa pag-worship ng Sabado. Yun po ay during the Old Testament. Sa panahon po ngayon, nung mabuhay po ang Panginoon, first day. At ang first day po sa atin sa ngayon ay Sunday. Pero hindi rin po limitado sa araw. Mapasabado man yan, mapaanong araw man yan, basta nagkatipo ng mga anak ng Diyos, yun ay worship day. Katulad po sa Middle East, ang worship po nila, Biyernes. Kasi yun yung walang pasok. Sa atin po, Sunday kasi, at nakakalungkot nga, kahit Sunday na, may pasok pa rin ng ibang mga kumpanya. Si Kuya Alan talagang
kasama natin ngayon. Pero madalas, wala si Kuya Alan kasi trabaho kailangan. Kaya po ang mga ibang churches, nagkaroon na po sila ng kahit Sabado ng gabi, may worship po. Kasi doon po pwede yung iba. Nakita po natin, during the Old Testament, nagpe-prepare na sila, hindi nila pinapagod yung sarili nila ng a day before. Yan po ang Sabat. Pero ngayon po, yung Sabat, pagdating po ng panahon ni Jesus, hindi na po tayo under doon. Okay? Hindi na po tayo nakatali na bawal ang ganito, bawal ang ganyan, wag ganon, wag ganon. Hindi na. During the time of Jesus, nagpagaling po siya during Sabat. Dahil para sa Panginoon, bakit ipagpapabukas ko pa, pwede ko nang gawin ngayon. Kaya si Jesus, He is the Lord of the Sabbath. Gagawin niya kung ano ang mabuting gagawin. Pero nirerespeto pa rin natin ang belief ng mga Sabatista. Igalang po natin. Huwag natin silang husgahan. Okay? So ano po sinasabi natin dito? Sa ngayon, hindi na po natin kailangan gano'n na sapilitang bawal magtrabaho. Ang sinasabi lang po natin, paghandaan mo naman. Huwag yung kung kailan Sabado, tsaka mo talagang papagurin ang sarili mo. Oo, maglaba ka kasi walang pasok eh. Pero wag naman yung gabundok. Pagdating ng Sunday morning, tsaka ka aarte-arte dyan. Ang sakit. Inano mo binugbog mo yung sarili mo eh. Kung kailan Sabado, tsaka kababanat ng overtime. Naunawaan po natin. Kailangan may preparation din. Trumabaho ka, pero wag naman labis, wag sobra. Na hindi ka maapektuhan during Sunday. Okay? Tapos kung kailan Sunday, tsaka ka late. So yun po, pagandaan. Ano pa? Pleasing. Pag sinabi pong pleasing, una, sa kalooban. Pangalawa, panlabas din. Panlabas din. Pag tama ang puso, tama din ang labas. O paano tayo magpe-prepare pagdating sa bagay na yon? Kung magagawang Sabado pa lang, nakaplantsa na. Ha? Hindi kung kailan Linggo ng umaga, tsaka ka pa magpaplantsa. Iinit na ulo mo. Tapos may part ka pa sa program. Hindi mainit ang ulo mo. Pagdating mo dito, masisita ka pa ng program coordinator. Tapos, paano na yan? Wala na, masisira na yung aura mo. Pero kung Sabado pa lang, o kaya maagang-maaga ng Sunday, nagpe-prepare mo na, tinaano mo na yung oras, o ganito para hindi tayo malate, may preparation. Nakuha po natin, di ba, Sir Lerma? Kung mamamalengke ka man, o katulad ng mami, maagang-maaga yun na namamalengke. Kung kaya nang lutuin, edi good. Pero kung hindi talaga aabot si Sir Medi, ihanda na muna yung mga rekado, tapos pagbalik. Yan. Pero ako po, ang aking dream, darating yung time, after service, meron tayong, yung, sa Korea ko po nakita yun eh.
sa Korea, may pakain, may lunch. Ayan, di ba? Talagang after service, hindi mga mamadali na magsiuwi para mag-prepare. Meron nang nakaprepare after service. Sino po sa inyo yung gusto rin mangyari yun? Ayan, di ba? Wow. So it's done in Jesus' name. Meron na pong ang ministry ay para doon. Sila ay magluluto, magpe-prepare. Kasi tayo, we believe, hindi na lang isang service, meron na tayong 2 service. Wow. Pagkatapos, kakain na lang. Kasi minsan, ito pang ginagamit ng kaaway. Bless na bless ka pagkatapos ng gawain, pero dahil gutom ka na, iinit na naman ang ulo mo, Dennis. Di ba? Naaagaw yung blessing. Bless na bless ka pagkatapos. Ang tagal, walang nakaprepare, walang ganon. Iinit na naman ang ulo mo. Wala, magtatalo na naman kayo mag-asawa. Magtatampo naman tong si totoyoin na naman. Yun ang inulam nyo, adobo. Adobo ni Mrs. Nakita po niyo, di ba? Kaya dapat siyang piniprepare din talaga. Malinaw na. O sige, ito ito yung lulutuin natin after service. Naka-ready na yung sahog nun Hindi tsaka pa pupunta ng pure gold. Talagang aawayin kanyang asawa mo, mga anak mo. Mga anak ko pa naman pag nagutom, talagang sinasapian Ewan ko yung mga anak nyo. Pag yan sila Susain, Llewellyn, gutom, ay nako. Talagang hindi pwedeng gutumin. Si Tom din, sumasama ang pakiramdam niyan pag yung nalilipasan. Kaya talagang dapat, mga anak mayaman Kayo din. Kayo din. So, ano po yung sinasabi natin? May preparation. Or, maliwanag, hindi tayo nakapamalengke sa wala tayong naka-ready. Magagahol na tayo kung magluluto pa. Kumain lang tayo sa labas. O, kaya ba ng budget? Kaya bang saburi? Kung kaya, go! Kung hindi, di yung mura-mura lang. Fast food, di ba? At least, nakaano kayo na, after service, sa labas tayo kakain. Kila Sister Medi, laging sa labas sila kumakain Sa labas ng bahay. Kasi may table sila dong malaki Oh. Di ba? O kaya malinaw. O sige, hindi tayo kukulain na tayo sa oras. O muna tayo ngayon magkakatay muna tayo ng baka. Corn beef. Dilata muna, dilata muna. Magtutuna muna tayo, magtutuna. Dilata. Malinaw, para walang sisihan. Hindi maagaw yung spirit na dinala ng Panginoon. Okay? May preparation po may preparation. What else? So, yun po. And then, isa pa, dapat po, when we are in a worship service, dapat po nandoon orderly. Lawrence, tingnan mo nga yung 1 Corinthians chapter 12, verse 40. During the time po ni Apostle Paul, during nung kanilang
worship service, may panahon po na nagkakagulo. During that time, very evident po yung 40, Lawrence, 40. Yung speak in tongues, yung pagsasalita ng iba't ibang wika, yun po ay gift, kaloob. Hindi po lahat meron nun. Pero ang nangyayari, may mag-i-speak in tongues na isa, sasabayan pa ng isa, sasabayan pa ng isa, hindi na magkaintindihan. Kaya sabi po ni Pablo, mali. Dapat ganito. Pag may nag-speak in tongues na isa, tahimik lahat. May mag-i-interpret para maintindihan ng iba, hindi sila maguluhan, lalo na ng mga bago. Pagkatapos ng isa, kung meron pa, siya naman. Maayos, orderly. Okay, basahin po natin. Ready? Go! Everything should, NLT, Lawrence. Ayun, ano? Ano pong sabi? Everything should be done in a fitting and orderly way. Sa NLT, properly and in order. May kaayusan. Meron pa ba yan, Lawrence? 44? Sige, paki. Bakit po? Bakit gusto po ng Diyos maayos? May kaayusan. Hanggang 40 lang? Tingnan mo nga dyan, God is a God of order. Sabi po, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya po ang gusto niya, pag mga bagay para sa Kanya maayos. Gusto po ng Diyos maayos. Tayo po, dahil po sa setup ng church natin, limited ang rinig na po yun, nagbabounce na. Na ano na po yun. Baka akala nyo, hindi kayo rinig. Pero hindi rinig kung lalo sinisigil mo ng utang yung nasa likod. Rinig yun. Kasi po yung ating area, limited, mababa, naka-aircon, ano po yun? Okay? Tapos yung mga babies natin, wala po tayong area talaga na para dun sa mga babies. Nakita nyo dun sa CCF, meron dong area sa likod na nakasalamin. Tapos meron silang speaker doon, rinig din nila. Wala pa tayong ganun sa ngayon. Pero magkakaroon din tayo nun. Amen. Tapos yung po mga bata natin, itong mga elementary, iisa po ang classroom natin. Dapat po talaga yan, merong kanya-kanya. Meron para sa grades, ganitong edad, ganitong edad, ganitong edad. Kaya po sa ngayon, sama-sama pa po lahat, all grades. Pero magkakaroon din tayo nun. Amen? Yan. O ano pong sabi? For God is not a God of, but of, yan. God is a God of order. Kaya po, pasensya na po na minsan pag yung mga ushers natin, sasabihan po yung mga bata, huwag po kayong ma-offend. Ha? Yung may mga anak pong maliliit. Pero ang bili naman natin sa mga ushers, gawin ito ng maayos na paraan. Ha? Meron nga pong isang pastor, kwento niya sa amin, nagpipreach siya, meron talagang bata na ang kukulit. Hindi sinasaway ng magulang. Hindi rin kumikilos yung mga usher. Ano na daw siya, sabi niya, si Jesus, mahal ang mga bata. Pero hindi ako si Jesus. Ilabas niyo yung mga yan. Hindi na nakapagtimpi.
Sabi niya, di ba, Jesus loves the little, pero hindi ako si Jesus. Kaya po, tulungan po tayo. Okay? The usher, the parents. Ha? Huwag ma-offend pag anong tawag dito? Sasawayin o kakalabitin. Kasi nga po, kailangan po nating i-maintain yung orderliness. Yan. Iyon ba, magagawa natin yan nung tayo'y nasa old faith pa. Di ba? Very tayo, yung ang tawag doon, makapigil hininga. Amen. Sumobra naman, parang lagi may libing. Hindi naman ganon. Mahihiya tayo pag umaten tayo ng worship service ng Iglesia ni Cristo. Bawat fuse, merong deacon. Ibig sabihin, siya ang in charge doon sa hilera na yon. Pag may tumayo doon ng nagsasalita na ministro, bawal umihi. Tiisin mo yung ihi mo dyan. Bakit? Kasi may oras na dapat bago magsimula. Yun pa po lang isa po, no? Hindi tayo ng tayo, inom ng inom. Meron pong time. Bago po magsimula, gawin mo na lahat yung, o kaya may baong ka ng tubig dyan. Para hindi tayo makadistract. Nakukuha po natin. Yan po. May kaayusan. O, dumako naman tayo sa pananamit. Sa pananamit. Ha? Dapat po appropriate. Sabihin po natin appropriate. Decent. Yan. Di ba may tinatawag pong Sunday's best? Kung meron ka naman talaga, iyon na isuot mo. Kung meron naman talaga. At sa atin naman, naka-aircon naman tayo, anuhin mo na, bigay mo na yung the best mo. Di ba sa mga okasyon merong dress code? Ang tawag doon? Semi-formal, formal, non-formal. Kailangan sumunod ka doon. Kasi pag hindi ka sumunod doon, ma-out of place ka. At nakakahiya doon sa celebrant. Pero pag naman ikaw naka-dress code ka, di ba? Ano pakiramdam mo? In na in ka. Ganon din naman po. Hindi naman kailangan laging bago. Hindi naman tayo mga artista na palit ng damit. Pero, your best. Disente. Maayos. May nakita ba kayo na Jehovah's Witnesses, mga lalaki, mga babae, na naka-t-shirt? Nakakita kayo? Iglesia ni Cristo, sasamba naka-t-shirt. Si Ricky, mapagkakamalan mong iglesia Kasi nga, sa kanila, ano talaga yun, hindi ka papapasukin. Malibang bisita ka. Dapat tayo din. Mga babae, pasensya na po Walang personalan, trabaho lang. May nakita po ba kayo na ngayon? Lalo tayo malapit dyan, nakikita nyo ba yung mga Jehovah's Witnesses, Mormons, Iglesia ni Cristo, mga babae?
na nakapantalon, nakamaong? Ano po sila? Naka-dress. Ngayon po, ano? Ano pa ngayon? Anong tawag doon, Seiya? Ano pa ngayon? Ano, Dennis, yun? Yung hindi pa may amnesty pa. Wave. Ayun, naka-wave. Naka-wave. Ibig sabihin, hindi pa po applicable. Pero sa mga susunod, di ba? Meron ba naka-dress ngayon dito? Sister Josephine, hali po kayo. Sayang wala si Ariel. Ayan. Hali kayo dito. Sister Josephine. Dito po. Ayan. Ayan. Oo. Di ba? Maganda, naka-dress. Sister Josephine lang ba naka-dress? Ayan. Sige, thank you, Sister Josephine. Ha? Okay, okay. So, yun po, no? Si Gemma din. Okay. So, Brother Johnny, yung mga nakatabi niyong polo doon, na sinusuot niyo lang ata pag kayo nagnininong sa kasal. Oh, wag naman barong, Sister Medi, ha? Wag naman barong. Yung mga polo. At kung wala, ibili ng bago. Padre de pamilya eh. Di ba? Ha? So, yan ha. Hindi na po tayo maglalagay sa labas ng bawal na ka-t-shirt. Ano na yung kusa na yun ha? Hindi na tayo maglalagay ng ganon. Bawal na ka-t-shirt, bawal na ka-sleepers. May mall nga na ganon eh, yung bawal na ka-sleepers. Meron pong ganong mall. I-check yung tsaka yung short, bawal naka-short. Okay, ngayon naman ito. Especially sa mga babae. Okay, nakadress. Muli, bato-bato sa langit. Ha? Sige. Sabihin na natin na talaga, merong kang cane. Totoo naman talaga, merong kang cane. Merong kang karapatan. Pero syempre, because this is church, kinakailangan wag yung pong revealing. Wag yung revealing. Sister Josephine, tayo kayo ali. Akala mo, harap ka sa kanila. Yan. Nakadress, kaya lang, kita ang puwet ng bata. Ano ibig sabihin? Mr. Josephine, dapat medyo mataas ang... Ha? Yan. Kaya may mga ganyan. Pahiramin nyo nga, Sister Josephine. At baka malagyan niya ng pampers. Sister Josephine, ano lang yan I'm just saying na bagamat ikaw ay maganda mong dalhin, pero syempre, huwag tayong maging sa iba. Yan. O ano pa? Yes. Yan ang maganda, di ba? Ano pa? Yung pong masyadong maikli. Iwasan po natin yung masyadong maikli. Hanggat maaari ay hanggang tuhod, hindi naman yung parang, yung parang madre ka na. Yun lang talagang hindi makikita, di ba? Hindi mag-create ng temptation. Lalo sa mga kabataan ngayon, di ba? Kung mag-skirt talaga namang napakaikli. May short naman. Oo, kaya lang siyempre, mag-create pa yan ng hindi maganda. Magkakasala. Okay? Kaya, yun lang ang napansin ko doon sa CCF. May mga naka-short, may mga naka-mini skirt,
Tapos yung ano yung tawag doon, yung parang ano, ay yung spaghetti. Parang pang konting nasabit, tanggal. Hanggat maaari yun, iwasan po yung mga ganun, yung mga spaghetti, mga backless, frontless. Yung pong ano, disente, maayos. Nakuha po natin. Hindi tayo yung magiging... Alam ko, ang Catholic Church naglabas noon ng memo tungkol dyan eh. Kasi ako, nung sakristan pa ako, Joshua, sakristan, ang gustong-gusto naming part noon, nung sakristan pa ako, kasi may iba't ibang part yun, may candle, may tagadala ng cross. Ang gustong-gusto namin yung paten. Yun taga ganon. Bakit? Pag merong nagsiserve na kami ng ganon at merong luwaan dibdib, para kang Tanawan, Batangas. Pero dati yun. Yes. Kaya dapat ingatan din natin. Let's protect ourselves sa gagawin ng kaaway. Okay? So, I'm excited next Sunday, makita po kayo na very pleasing to God. Amen? Yes! So, ilabas na po ilabas na. Pumili. Yung mga kalalakihan natin, hindi na naka-t-shirt. Maganda naman yung, tawag ba sa ganyan, Ruel? Polo t-shirt. Pero, parang mas maganda kung katulad ni Ricky, oh. Di ba? Makita saan si Edward, no? Makita mo si Edward na naka-polo. May mga polo ba yan, Ana? Oh. O baka puro sandong pang basketball. Mahilig sa basketball eh. Di ba? Yung bang makita ka pa lang ng kapitbahay, mare-recognize na sa church pupunta yan. Di ba? Hindi ba yung may nakakitang kakilala, o saan galing? Sa church. Church? Parang pupunta ka lang ng mall eh. Di ba? Sir Lerma. Yan, yung mga t-shirt natin yan, ano yan? For special occasion, na kailangan tayo naka-uniform, o kaya outdoor, doon natin susot yung mga ganyan natin t-shirt. Ha? So muli, hindi naman po kailangan mahal. Hindi naman kailangan bago. Okay? Worship team, Ano kaya itong worship team, i-required ko na nakakurbata lahat? Kayo ba, Dennis, sinisita ba kayo pag you come to office na hindi properly dress? Di ba? O, ganun. May ganun din sa church dapat. Pati yung mga usher, dapat talaga naman, hindi naman mukhang hostess. Yung mga usher talagang presentable, oo. Kung pwede nga, may ano pa kayo, yung uniform na vest. Meron kayong, ang tawag doon? Meron kayong coat. Ganda. Gagawin po natin yon not to impress people, but to be pleasing to God. Yan po ang tandaan natin lagi, Pero syempre, pag napi-please mo si Lord, hindi pwedeng hindi mapansin niya ng nasa paligid mo. Kakaiba. Pero syempre, higit sa lahat,
Sabi ko nga po kanina, bago yung panlabas, kailangan yung loob maayos. Kasi pwede tayong magkubli sa labas na maganda, pero kung ang loob naman ay bulok, sayang. Ano pong sabi ni Jesus dun sa mga Pariseyo? Yung mga Pariseyo talagang pagtitingnan mo, very religious. Talagang mahihiya kang lumapit. Pero ano sabi ni Jesus? Kayong mga Pariseyo at mga eskriba, kayo ay parang mga, ano yung libingan? Puntod o nicho. Ang sakit nun. Bakit? Ano ang itsura ng nicho sa labas? Makinis, maganda, may bulaklak. Pero sa loob, ano nakalagay? Patay, bulok, buto, patay. Ang sakit nun. Sabi ni Jesus, kayo panlabas, pero sa loob naman, bulok. Iyon ang dapat nating iiwasan. Ako po, pwede po akong tumayo dito, mukhang pastor, pero hindi ko pwedeng dayain ng Panginoon sa laman ng puso ko. Pag ako po tumayo na unprepared, mararamdaman nyo rin walang anointing. Di mo ba? Worship team, ganun din. Pag walang anointing. Tayo din lahat, kahit anong ganda ng bihis natin, pag hindi tama ang puso natin sa Panginoon, sayang. Dito na po tayo magtatapos. Lawrence, tayo na po tayo lahat. Tapos po, pwede rin po kunyari po, Sunday, pwede rin po, mag-imbita po kayo. Pastor, sa amin na kayo mag-lunch. Pwede naman yun eh. Hindi po bawal yun. Pastor, sa amin na kayo mag-lunch. Kasama yung masarap na kung ano man yung inyong na-prepare. Pagsasaluhan po natin yan. Pastor, saan na kami kakain? Sa King B. Sumama na kayo. Alam niyo yung King B? Chinese restaurant yun. Mahal dun. Di ba? Diyan sa SM Angono meron. O kahit sa ilalim ng puno, pwede tayo, magkakamay tayo. Ha? Preparation din po iyon. Okay. Sana ba iyon? Matthew. Ito po yung talagang panghawakan natin at tagubili ng Panginoon. Para po hindi masayang ang ating pagsamba sa Kanya. Matthew chapter 15, verse 8 and 9. Basahin po natin. Matthew 15, verses 8 and 9. Kaya hindi po lahat ng sumasamba sa Diyos at tanggap-tanggap. Bakit po? Sige po, ready? 1, 2, 3, go! Verse 9. Balik natin sa 8. Sabi niya, itong mga taong ito, ino-honor nila ako pero sa bibig lang. Pero ang kanilang puso ay malayo naman sa akin. At pagdating sa verse 9, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Sayang. Sayang. Kaya po ang ating goal,
Every time we will worship the Lord, hindi natin hahayaang masayang po iyon. Paghahandaan natin, and you'll see to it, talagang na-please mo ang Lord. At ang sabi naman ng Bible, pag na-please mo siya, gagawa siya ng mabubuting bagay sa iyo. Hindi ka uuwing hindi blessed. Kaya nga ang sabi, blessed is he who comes in the name of the Lord. Uuwi kang mapalad, pinagpala, tataglay mo lahat ng benepisyo ng langit. Tawagan na po natin ang usher, pakidistribute na po natin ang communion, and while hawak po natin ang elements of communion, start to pray. Palinis po tayo sa puso't isipan. At mag-start po tayo na gumawa po ng covenant sa Lord. Na kung dati-dati hindi ka prepared sa mga susunod na pagsamba, you will offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Kaya hindi ka na yung katulad nung ako po dati, nagda-drums po ako, pero Sabado ng gabi galing ako sa inuman. Dati po yun, nung kabataan ko. Tutugtog ako, attend akong practice. Pero galing naman ako sa inuman, Sabado ng gabi. Walang nakakaalam, pero alam niyo ng Diyos. Kaya part po yun ng preparation. Huwag mong hayaan na haharap ka sa Diyos na hindi handa. Pero kung dumarating ang pagkakataon na ikaw'y nadumihan, huwag namang maging dahilan yon para hindi ka na lumapit sa Diyos. Marumi ka man, pwede kang linisin ng Panginoon. Pero iba na yung nag-iingat, Brother Alan, di ba? Pero kung talagang dumating naman ang pagkakataon, ikaw'y nadumihan, lapit pa rin tayo sa Panginoon. Lapit ka pa rin sa tubig na maglilinis sa iyo. Let us pray. Panginoon, salamat po. Iyong ginawa po niyo sa krus ang naging daan upang kami malayang makalapit sa trono ng iyong biyaya. Salamat po, O Diyos. Pwede kaming makasamba, tumawag, tulungan mo po kami na kami haharap sa iyo, nakaaya-aya, may kabanalan, may paghahanda, at pleasing hindi lang po sa loob, maging sa labas. At ang pangako mo naman, Panginoon, kapag ika'y nalulugod, kapag ika'y na pagpapala namin sa aming pagsamba, you inhabit the praises of your people and blessings comes down. It pours out. It rains running down sa iyong mga anak. Salamat po, Lord. Uuwi po kami ngayong umaga. Taglay ang benepisyo ng langit. Taglay, Panginoon, ang lahat ng pangako mo. Sapagkat alam namin ngayon, Panginoon, nahipo namin ang puso mo, O Diyos. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Kanin na po natin at inumin. Awitin natin yung inawit kanina, yung sabi nga ni Lance kanina, yung majesty. Ang ibig sabihin nun, great and impressive. Kasi ginagawa mo yon sa isang hari.
Hindi ka haharap sa hari na walang paggalang, pagsamba. And our God is the King of Kings and the Lord of Lords. Sige, awitin natin. Kuya Dong, yung Ate Kathleen, yung copy natin, yung song kanina, yan. Yeah. Tawagan ko po si Sister habang nagpe-play yung ating worship team. Sister, play po kayo. Sister Glenda. Si Sister Glenda, siya po ay OFW. Kailan po ang inyong alis? Saan pong bansa? Sa Bahrain po. Ipanalangin po natin na maging maayos ang kanyang pag-alis at habang siya po ay naroon, si Sister Grace, nakikita niyo na ba sa FB, Sister Grace, medyo okay na siya, madalas na ang selfie. Dati talagang pero ngayon, medyo maayos na Sister Grace. Kinakamusta niya po tayong lahat. Extend po natin ating kamay kay Sister Glenda para sa pagsama ng Diyos sa kanyang pag-alis. Lord, tinataas namin sa iyo, Sister Glenda. Panginoon, ingatan mo po siya sa kanyang pagtungo sa Bahrain this coming February 5. Your traveling mercy, protection, and covering of your precious blood be upon her. Lord, lagi mo po siyang aaliwin doon ng iyong banal na spirito at dalangin namin ang kanyang mga mahal sa buhay. Ikaw din ang mag-iingat at kahit siya po ay nasa malayong lugar na yon, ay patuloy na siya po ay laging lalapit sa iyong presensya at bigyan mo po siya ng mga tao doon na magiging kalakasan niya. Muli, Panginoon, salamat po sa magandang plano mo sa buhay ni Sister Glenda at sa kanyang mga mahal sa buhay. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Let's continue to pray. Glenda, patuloy po tayong dumako sa presence of prayer. Lord, tinataas din namin sa iyo ang pag-alis po ni Sister Ophel on February 3. Siya po ay tutungo sa Cebu kasama po ang ilang kasama sa kanilang business for a conference and personality development para sa kanya. Lord, ikaw po mag-aliw sa kanya doon, pangunahan mo siya, ingatan mo po sila, Lord, ang kanyang mga mag-aama, ang kanyang pamilya na may iwan dito, sila rin po, Lord, ay gabayan nyo. Salamat din po, Panginoon, sa provision nyo sa lahat ng kanilang pangangailangan. At alam ko, Lord, habang nasa malayong lugar doon, Sister Ophel, ay patuloy kang magre-reveal sa kanya ng mga kapahayagan mo, palalakasin mo siya, aaliwin mo siya, Lord, at babalik siya refresh, Panginoon, with a touch of your power. Salamat po, Panginoon. At sa aming pag-uwi, O Lord, lahat po kami, let's lift our hands to God. Sige po. Panginoon, lahat po ng kamay na ito na nakataas sa iyo, tanggapin po natin ang pagbubuhos ng presensya, pagpapala ng Panginoon. Taglayin natin sa ating pamilya, sa lahat ng gagawin natin itong sanlinggo na ito. We are protected, we are victorious. In Jesus' name, amen and amen.